Hindi ko alam kung paano ko ito ipapaliwanag ng maayos. Pero kung sakaling may mangyari sa akin, sana may makabasa nito. Kasi may mali sa hagdan namin. At ngayon, hindi na ako makaalis. Nakatira ako sa isang lumang apartment, 4 na palapag, kupas ang pintura, at lagi may amoy na parang basa kahit tirik ang araw. Hindi naman siya sobrang creepy, pero hindi rin siya komportable. Parang may kulang sa katahimikan o may sobra. Nasa 3rd floor ako at araw-araw bumababa ako gamit ang hagdan. Walang elevator, wala kang choice. Sanay na ako hanggang sa isang gabi. Gabi na nun, mga bandang 11:30, galing lang ako sa labas, nag-grocery. Tahimik na yung buong building. Yung tipong kahit yabag mo, parang masyadong malakas sa sarili mong tenga. Pagpasok ko, diretso agad ako sa hagdan. Isang ikot pababa, 2 ikot. Pagdating ko sa landing, napahinto ako. May kakaiba. Tumingin ako sa pader. May basag na plaster. Pahaba, parang kidlat. Pamilyar. Masyadong pamilyar. Dahan-dahan kong inangat yung tingin ko sa number sa pader. 3. Dahan-dahan kong inangat yung tingin ko sa number sa pader. Number 3. Napatigil ako. Baka mali lang bilang ko. Bulong ko sa sarili ko. Hindi ko pinansin. Bumaba ulit ako. Isang ikot, 2, 3. Mas mabilis na ako this time. Pagdating ko, pareho pa rin. Yung basag sa pader, yung ilaw na kumikislap, yung lumang tsinelas sa tabi ng pinto ng kapitbahay ko, at yung number 3. Doon na ako kinabahan. Hindi na ako agad gumalaw. Tumayo lang ako sa gitna ng hagdan, nakatingin pababa. Tahimik, walang tao, walang tunog, walang katapusan. Sinubukan kong bumalik pataas. Isang ikot, 2 ikot. Pagtingin ko, 3rd floor pa rin. Hindi ko na alam kung ilang beses akong umikot. Pero sa isang pagbaba ko, may napansin ako. May nadagdag. Sa tabi ng hagdan, may isang supot ng basura. Natigil ako. Sigurado ako, wala yun kanina. Bumaba ulit ako. Mas mabilis, mas kabado. Pagdating ko, 2 na yung supot. At yung isa, may tumutulong likido. Madilim yung ilaw, pero alam kong hindi yun tubig. Masyadong makapal. Napatras ako. Hindi na ako sigurado kung anong tama, pero wala akong choice. Hindi ako makaalis. Sunod na ikot, may amoy bakal, amoy dugo. Pagdating ko sa landing, may mga patak na sa sahig mula sa hagdan papunta sa pinto ng kapitbahay ko. Hindi ko na kinatok, hindi ko na sinubukan. Alam kong may mali. Bumaba ulit ako. Mabilis na, halos takbo. Isang ikot, 2, 3. Pagdating ko, bukas na yung pinto. Hindi ko alam kung bakit ako lumapit. Siguro dahil gusto kong makasiguro. Siguro dahil wala akong ibang mapuntahan.
Sumilip ako sa loob. Madilim. Tahimik. Tapos, may narinig ako. Parang may hinihila sa sahig. Doon ko siya nakita. May katawan, nakahandusay, nakatalikod sa akin. Hindi gumagalaw. Biglang, umikot yung ulo niya. Hindi yung katawan. Ulo lang. Dahan-dahan. Diretso sa akin. At ngumiti. Napatras ako. Nanginginig. Hindi na ako makagalaw agad. Pero doon ko narinig sa likod ko, sa taas ng hagdan, may yabag. Dahan-dahan akong lumingon. Walang tao. Pero may anino. Mahaba. Hindi tugma sa kahit anong ilaw. At gumagalaw papunta sa akin. Napababa ako ulit. Hindi na lakad. Takbo na. Hingal na hingal. Pagdating ko, mas malala na. Wala na yung mga supot. Wala na yung pinto. Puro dugo na yung sahig. Makapal. Madulas. May mga bakas ng kamay sa pader. Parang may gumapang. At sa gitna, may nakasulat. Hindi ka pa tapos. Bigla akong naramdaman. May humawak sa balikat ko. Mahigpit. Malamig. Hindi ko na nilingon kasi alam ko na hindi na ako nag-iisa. Hanggang ngayon, paikot-ikot pa rin ako. Bumababa, paulit-ulit. At sa bawat ikot, may nadadagdag. Minsan, gamit. Minsan, dugo. Minsan, tao. At kung sakaling napansin mong pareho yung floor number, kahit ilang beses ka nang bumaba, huwag ka nang lumingon. Kasi baka ako na yung susunod sa'yo.